Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. This Saturday on Scene Zone, chikahan with indie darling Clara Benin at rewinded tayo sa Senti Feels na hatid ng kanyang Really Got Me Thinking concert. At kilalanin ng US OPM girl group na May May, humandang ma-LSS sa kanilang debut single na Telebong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakay dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH, mass sport, entertainment, and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor
ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pel o ginagampanan na for that matter, malaki na ang ginagampan ng papel at malaki pa lalo ang gagampan ng papel ng Philippine National Police sa mga seguridad ng paaralan dahil dito sa nangyari nga po dyan sa Tacloban sa Leyte. Tayo po'y kakausap muna ng gagawin nating ehemplo ito kung sigurado naman partner na kung ano ang utos ng pamunuan ng PNP sa Kampong Crame ay yun ang magiging kautusan sa buong kapuluan, mapa probinsya at mapa district office ng PNP, ano ha. Kaya makipagkwentuhan nga ho tayo sa aming Police Provincial Director ng Quezon at sila ho itinanghal ding modelong PNP Provincial Office sa Calabarzon dahil sa napakaramit magaganda at maayos na pamumuno, mga accomplishment na kanila pong tinataglay. Si Police Colonel Romulo Bong Albacea, nasa linya natin ang aming PD sa Quezon. Colonel Albacea, magandang hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Colonel. Yes, Sir Henry and Ma'am Karen, magandang hapon at sa lahat ng taga-kangkilik ng inyong programa. Magandang hapon po. Una po at higit sa lahat, kayo muna ay aming binabati. Congratulations po sa pagiging modelong Police Provincial Office ng Calabarzon dahil po sa inyong mga mahusay na pamumuno at sa mga accomplishment lalong-lalo na po ng inyong tanggapan. Colonel, congratulations. Thank you, Sir Henry. Thank you. At yan po inaalay natin sa lahat po ng mamamayan dito sa lalawigan ng Quezon. Ano ba yung muna siguro mga best practices na maituturing para makamit itong mga ganito pong pagkilala, lalo na ho sa inyo pong pagmimaintain ng peace and order? Ang nakarating lang sa atin ay maraming mga most wanted na nahuhuli, yung mga nagtatangka na bagsak diyan ng illegal na droga ay mabilis po ninyong nasa sakote. Tama ba? Tsaka insurgency free? Insurgency free, oo. Ang Quezon. Yes, Sir Henry. Alam niyo po, talagang tayo naman po sa part po ng Quezon PPO, hindi po tayo tumitigil sa pag-maintain ng peace and order. And tama po kayo, marami po tayong mga accomplishment. And part of that selection process po, wala po tayong naitatala ng mga pulis na nagkakakaso dito sa Quezon. So yun po yung isang binabantayan din po natin dahil yung pong performance audit po apektado din po tayo once na mayroon po mga abusadong pulis. So yun, mini-maintain din po natin dyan, hindi lang po yung ating mga accomplishment. Siguro napaka-importante nung walang reklamo. Correct, sa mga lokal na polis. Tama rin, Colonel Bong Albacea, sir, na dapat magsimula po tayo sa ating sariling bakuran na para masiguro po na unang-una sa lahat, maging ehemplo po tayo sa mga komunidad po sa Quezon. Tama po ba, sir? Yes, Ma'am Karen, kasi napakahirap pong kuhain ang loob ng ating mga mamamayan kung wala silang tiwala sa ating kapulisan. So yun nga po yung una nating dinedevelop
kung paano po mailalapit ang puso po ng ating mga mamamayan sa mga kapulisan. So yun po yung una nating ginagawa dahil hindi po sila makikipagtulungan, hindi po sila magre-report itong pong mga illegal drugs na ito, mga wanted person, kung wala po silang tiwala sa ating pong kapulisan. By the way, may mga nagpaparating po sa inyo ng pasasalamat at pagbati na rin sapagkat sa ngayon, lalo na nung kayo po'y maupo ay yung mga nangyayaring mga anong tawag rito, Colonel, yung pagtatapon ng bangkay kung saan-saan na minsan napapaulat ay wala na hong mga nare-report ngayon dahil sa inyong mga police visibility, Colonel. Yes, Sir Henry, alam niyo po yung ating pong visibility, yung presence po ng ating kapulisan, mas pinaigting po natin yan, dahil alam naman po natin na napakalaki po ng Quezon and lagi pong problema natin, siyempre yung number ng ating pulis. But with the help of the community, with the help of our barangay officials, so natutugunan naman po natin ito. So sinasanay po natin yung ating pong mga barangay tanod na talagang halos gabi-gabi, araw-araw pong kasama ng ating mga kapulisan. At saka po, partner, yung mga pang-hold up sa mga convenience store, marami nagtatangka pero huli ng huli. Colonel, Yes, nang nakaraan po, meron po tayong insidente niyan sa Chaong, but nahuli po natin sa Lipa, yung pong mga suspect, diba? nahuli po agad natin. At saka nahabol pa rin. Kahit nga ho yung ng loob ng convenience store sa San Juan, sa Quezon din yan nadali, Yes, Sir Henry, isa po nahuli natin at yung isa po ay nanlaban sa pulis at sa katawan palad po ay namatay po siya, napakikipaglaban po sa ating mga operatiba. So yun po, yung pinapakiusap po nga po na talagang tayo po, na part ng PNP, kung maaari nga po talagang hindi po mangyari ito, pero nanggagaling po ang aggression sa kanila po talagang mga kriminal, kaya po napipilitan po tayong humantong po sa ganong mga sitwasyon. Basta po ang polisiya po natin, Colonel Bong Albacea, sir, is syempre, sabihin natin maximum tolerance, di ba? Sa anumang bagay. Totoo po yan. Pero kung talagang push comes to shove, ika nga, at na-threaten na rin po ang buhay ng ating kapulisan, syempre, wala naman po tayong ibang option kundi ipagtanggol din naman po ang ating sarili. Tama po, Ma'am Karen. Tama po yun. Sir, teka, ito palang nangyaring ito sa Tacloban, tama po ba na ang pambansang pamunuan ng pulisya may kautusan sa inyong mga provincial director na ibinaba galing sa regional para sa pag-maintain at pangangalaga lalo pa ng mga eskwelahan? Sa Quezon, ano po ang latag ng security? Ano ang inyong mga idadagdag pang ipatutupad sa mga paaralan? Yes, Sir Henry, alam niyo po, hindi pa naman po nangyayari itong insidente ng pamamaril sa Tacloban. So, ang ating pong kapulisan dito sa Quezon, lagi na sa mga eskwelahan. So, ngayon po, dahil po sa pangyayari, lalo pa po nating mas pinaigting yung ugnayan po ng kapulisan at mga guro at mga estudyante. So, before po kasi, nandiyan na rin po naman yung ating mga pulis sa mga eskwelahan, simula po nang mag-open po yung klase. And sunod-sunod na rin po yung mga symposium, coordination na ginagawa po natin. Ngayon po, mas pinaigting po natin. Talagang ang ating pong mga kapulisan ay tumutulong na rin po sa pag-check ng mga gamit po ng ating mga estudyante. Kaya talagang pinapaunawa po natin sa kanila na dapat ang mga estudyante talagang nag-aaral lang po. Walang other extracurricular activities na mauugnay po sila sa anuman pong krimen. Kailan po, Colonel Albacea, sir, nagsimula kayong mag-check ng mga gamit ng mga estudyante o kung sino man po ang papasok sa looban ng mga eskwelahan? At kayo po ba ay nagdagdag na rin po ng puwersa simula po yung nangyari sa Tacloban po? Yes, Ma'am Karen, sabi ko nga po, hindi pa po nangyayari yun. Ganun na rin naman po ang ginagawa ng ating mga pulis sa ating po mga eskwelahan. Simula po nung nagkaroon po ng opening ng mga klase. But ngayon po, mas pinaigting po natin, talagang ang ating pong mga kapulisan ay talaga pong tumutulong sa pag-check. And yun po ay after po ng pangyayari ng mga shooting incident po sa Tacloban, nagbaba na po kaagad ng direktiba ang ating pong higher office. At yun po yung mahigpit na pinapatupad po natin dito sa Quezon. At alam nyo naman po na ni Sir Henry, na mga taga Quezon ay mababait naman po. Talaga po nga sumusunod po sa anuman po ang pinatutupad po natin. Mabait naman po tong partner ko. Napatunayan naman na po yan na paulit-ulit, Colonel Albacea. Mana lang tayo kay Colonel. Pero mabait Colonel, na bata. Ibig sabihin sa mga eskwelahan, ang aasahan ng mga magulang
ay yung mga security at yung mga force multiplier, mayroon pong presensya ng kapulisan sa mga tarangkahan at sa bisinidad ng eskwelahan anywhere in Quezon. Yes, Sir Henry, at nabanggit niyo po yung mga magulang. Alam niyo po talagang malaki rin po ang role ng ating po mga magulang sa disiplina po ng ating mga estudyante, sa ating po mga anak. Sabi ko nga po, pag nagbabarangay-barangay po tayo, barangay visitation, so inaano po natin talaga na ang obligasyon po ng pagdidisiplina ay wag po nating iasa sa mga guro. Talaga pong ang first dapat po mag-implement ng disiplina sa atin pong mga kabataan ay sa tahanan po. Dahil dyan po nagsisimula talaga. Kung mabuti po ang pagpapalaki sa ating mga anak, siguro po wala pong mangyayaring anuman pong krimen sa ating lansangan. At yun po yung lagi po natin binabanggit na dapat po ang mga teacher, on the part naman po ng mga teacher, dapat magmalasakit din po sila. Dapat napapansin din po nila at naobserbahan ang ating pong mga estudyante. Kapag meron na pong kakaiba, dapat kinakausap na po, nire-report na po kagad sa mga magulang o talagang binibigyan na po agad ng payo. So yun po yung isang natin na talagang dapat po nagsisimula sa tahanan, yung pong pagdidisiplina sa atin pong mga anak. Colonel Albacea, sir, nabanggit nyo mahalaga po ang role ng mga magulang sa buhay ng mga kabataan. Meron din po kayo nabanggit na nagsasagawa kayo ng mga information campaign, mga symposium po. Ito po ba ay meron din po kayong interaksyon sa komunidad directly po at sa mga magulang din po para sila naman po ay makampante o di naman po kaya ay makapagbigay kayo ng mahahalagang impormasyon katulad po ng nasabi nyo pag may nakita po na kakaiba na inaasal o biglang nag-iba yung attitude o yung ugali ay mga red flags po yun. Yung mga ganyan po bang mga tips na naibabahagi nyo rin po ba sa mga magulang at of course sa LGU na rin po pala go ahead, sir. Yes po, Ma'am Karen, alam niyo po yung ating pong mga kapulisan ngayon na talaga pong nagbabahay-bahay. So meron po kasi tayong mga programa na binibisita po yung ating mga tahanan, bawat community, upang sa ganon makakausap po talaga ng ating kapulisan. So sinasabay-sabay na po natin na to. Meron po kami programa kasi po nung dati yung Project Lakas na kung saan dapat nakakausap po ng ating kapulisan lahat po ng miyembro ng pamilya. And sinasabay na rin po natin doon yung mga dissemination po natin, yung mga information dissemination po natin. Upang sa ganon talagang ang atin pong mga magulang, miyembro ng pamilya, ma-orient din po sila kung ano man po ang nangyayari sa kapaligiran nila. So maganda naman po yung pagtanggap, yung reception po ng community at ng mga magulang. Kasi may mga perception din po ang ilan, pero siguro kung meron kang kasalanan, meron kang ginawang mali, matatakot ka. Pero gusto rin po kasi nating bigyan ng imahe ang kapulisan na crime buster, kayo po ay talagang hahabulin nyo po kung sino man po ang gumagawa ng masama, pero sa mga gumagawa po ng mabuti ay dapat hindi po katakutan at pagkatiwalaan, kumbaga ibigay ang buong tiwala at ang buhay ng komunidad sa mga kapulisan. Meron po ba tayong mga reaction na ganon, Colonel? So, meron din po, Ma'am Karen, pero sa atin po, dito po sa Quezon, on the part po ng mga programa natin, alam niyo po, kinausap po ng ating minamahal na Governor Angelina Helenta, yung po mga bisya po natin dito. And in-encourage po niya na lahat po ng mga pari ay tumulong po sa ating kapulisan upang kausapin po yung community. Not only po yung mga pari, kasama po lahat ng religious sector, anuman po ang sekta nila, ay sumasama po sa ating kapulisan upang tumulong na rin po sa pagbabahay-bahay, makausap po yung community upang sa ganon maipaliwanag po talaga natin yung pong awareness. Dahil alam niyo po yung mga crime nangyayari po doon sa mga liblib na lugar, doon po sa mga medyo matatao po talaga. Kaya tayo po malaki po ang tulong sa atin ng mga pastor, ng ating po mga parish priest na talagang sumasama po nagkakandak po ng mga symposium kasama po yung ating mga pulis. Upang sa ganon, sabi nga po kung ang lahat po kasi may takot sa Panginoon, may takot sa Diyos, talaga po sigurong wala pong gagawa ng mali. Tama siguro nanggaling si Governor doon sa ating kernel na kinalakan. Kasi kagaya sa ibang probinsya, wala tayong ituturing na anumang probinsya. Ito ugali naman ito ng lahat ng Pilipino. Oo. Ng tayong mga Pilipino ay mabait sa kapwa, madasalin,
mapagbigay, mapagpatawad, mapagpasensya. Iyan naman talaga, Colonel, tama ba? Yan ang ugaling Pilipino, lalo na tayo sa Quezon. Ano ho? Yes, Sir Henry, at yun po yung gusto po nating ibalik. Alam naman po natin na nung una talagang ang disiplina po ng kabataan nung panakapanahunan po na ninyo, Sir Henry, natin pa lang. Opo. Talaga pong iba as compare ngayon. Kaya kasama rin po dun sa ating pong pagpunta sa mga bahay-bahay, yung pong talagang malimitan po yung paggamit ng ating mga kabataan sa social media, sa mga cellphone. Upang sa ganun, talagang hindi po naapektuhan yung kanilang mga pag-uugali. Alam naman po natin na malaking epekto rin po itong social media natin po ngayon. Talagang ito may mga games pa. Kaya yun po, kasama po yan kapag nag-ano po tayo ng mga symposium sa mga eskwela. Colonel, partner, with your indulgence, itanong lang natin kay Colonel para sa mga estudyante, hindi lang sa Quezon, at mga magulang at mga guro. Ano ba ang mga bawal ipasok sa loob ng eskwelahan? Pwede magpasok ng gunting? Pwede bang magpasok ng kutsilyo? Pwede bang magpasok ng ice pick? Pwede bang magpasok ng, lalo na ng baril? Pagkirnan pa, ano bang, kahit minor, ano bang sinasabi ng PNP riyan? Alam niyo po, Sir Henry, may mga eskwelahan po kasi na iba rin po yung patakaran nila. Pero on the part po ng PNP, lagi po naman natin sinasabi, alam naman po natin na mayroon pong ilang mga eskwelahan na may mga security guard. Mayroon po talaga mga tanod na mano dyan. So unang-una, dapat talaga walang naipapasok po ng mga patalim dyan, mga baril. And yun po kasi mga gamit sa eskwelahan, dapat minsan nga po, limitado din po yan So may mga rulings din naman po ang mga eskwelahan upang sa ganun maproteksyonan po yung ating mga estudyante. But on the part ng PNP, siyempre, ang pinagbabawal po talaga natin dyan, yung pagdadala po ng mga illegal drugs, lahat po ng klase po ng mga nakakalatsing na alak. So may mga ganun po tayong kine-check dyan. And ang importante nga po, dapat wala pong makapagdala dyan ng patalim o baril sa anumang pong eskwelahan. Maganda siguro pa, Colonel, pagka halimbawa yung may project sa school, kailangan mo magdala ng gunting. Pagkatapos, isurrender sa... naman po siguro, Sir Henry, mga ganung bagay naman may po. gunting naman yata na hindi masyadong, yung medyo blunt siya, yung pangbata. Pero kahit na, baka pwedeng ihabi. Alam niyo po, meron po tayong mga gunting nung una na talagang bilog po yung dulo. Pero hindi siya matilo. Correct. Mga ganun, pag sa elementary. Although nakakasakit siya, aminin natin, pero hindi siya fatal, kumbaga. Pag nakita, yun naman yung importante. Kaysa yung may ice pick, pag tinusok ko talagang... Mas maganda siguro, pagkatapos ng activity, surrender agad sa teacher. Ano ho, Colonel? Kahit ano pa yan. Masyado namang stricto. Paano kung personal na binili naman sa bookstore yun? Pag-uwi, saka kunin. Colonel. Biglang ganun. Sige, Colonel, meron lang po akong gusto ring itanong kasi madali po kasing mamonitor ang mga bata sa school, sa eskwelahan kasi nandun yung guro, nandun po ang kapulisan, may security guard po, paminsan na tas nasa loob lang po sila ng isang lugar. Paano ang gagawin naman po ng PNP pagka nasa labas naman na po? In between school at bahay. Kasi po, doon po sa gitnang yon, in between, doon nangyayari ang mga bagay na hindi dapat. Magmi-meet yung mga barkada, mga kabrad sa fraternity daw, kunyari. Dadaan sa computer shop, yung mga ganun po. Dadaan at may liligawan. Kunyari, may mga ganun Paano po yun? Magkakainkwentro. Magkakainkwentro. Yung grupo-grupo. Parang ganun po. Paano po ba natin masisiguro na safe sila walang kahit gulo. Nasa labas sila ng eskwelahan, nasa labas din ng bahay? Yes, Ma'am Karen, napakagandang tanong po yan. Alam niyo po, meron po tayong mga tinatawag na uplansita sa atin pong mga kapulisan. Yung pong mga kapulis po ito na nagpapatrolya, so may time po yan na naninita po talaga. And alam naman po natin kung ano po yung dapat sitahin ng ating pong mga kapulisan. At siguro po naman, with the presence po ng ating mga pulis sa community, so sabi nga po, yun po yung order of the day po lagi natin, yung maximum deployment of our personnel. Wala po dapat pulis na nasa istasyon. Dapat po lahat ay nasa labas. Upang sa ganon, kahit po ang ating mga kabataan ay paglabas ng eskwelahan, pauwi ng kanilang mga tahan o dumadaan po sa mga computer shop, dapat na-check din po ng ating mga pulis. So ito, medyo kaya po natin dito sa Quezon. Pero ito, medyo mabigat din po yan sa medyo Kalakhang, Maynila, dyan sa other province na talaga pong napakaunlad. Pero tayo po, sa parte po ng Quezon Province, karamihan po ng
bayan po dito. Talagang kayang-kaya pong mapatrolyahan at madeployan po ng ating mga kapulisan. Kasi magkakilala lang din naman sa isang komunidad. Kung may isang grupo dyan na tambay sa kanto, pwedeng may magsumbong at maninita na yung pulis. Tama po ba, Colonel Albacea, sir? Yes po, Ma'am Karen. Tayo po, kaya nga po, kahit nga po ilan yung pulis natin, but with the help po ng mga barangay official, mga barangay tanod, so yun po, tinitrain po talaga natin sila, tinuturuan. And dapat po nasusupervise din ng ating kapulisan upang sa ganon, hindi rin po malabag yung pong mga karapatan ng ating pong mga kabataan. Colonel, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa lalawigan ng Quezon, na maaaring hindi mo maiaalis, may mga magulang na natatakot ngayon na at talagang tsak na ang habilin sa kanyang mga anak ay ganun-ganon na lamang na anak, mag-iingat ka, ipagdadasal ko ang iyong kaligtasan araw-araw at ang ating mga kapulisan ay aasahan natin na hindi magpapabaya. Ano po ang inyong mensahe lalo sa mga magulang at sa mga kapwa mag-aaral? So salamat Sir Henry. Alam niyo po, ang masasabi po natin diyan, talagang ang ating pong kapulisan ay puspusan po ang ginagawa. So sana po wag sila po silang mag-alala. And sabi ko nga, kung mayroon po silang napapansin o naobserbahan, dapat maimpormahan po kagad ang mga otoridad. And on the part po ng Quezon PPO, talagang ang may papangako po natin ay i-deploy po natin lahat po ng pulis sa lansangan at mga eskwelahan upang sa ganun masiguro po natin yung kaligtasan ng bawat mamamayan dito po sa lalawigan ng Quezon. Okay. Ano po ang hotline uli ng PNP in Quezon? So sa atin po, pwede po silang tumawag o mag-text sa 0998-967-3469. Or, ang pinakamabilis po, Sir Henry, very active po ito. Ito pong 119, itong 911 po natin. Pero yung 0998-969, ano po yun? Paki-crawler nga. Paki-crawler nga, oo. 0998-967-3469. Ayun. Pwede po silang mag-text at tumawag po dyan. May sasagot po dyan 24/7, Colonel. Yes po, Ma'am Karen. Pero ako po, sabi ko nga po, napakabilis po ay yung 911 kasi po, kahit wala po silang load, basta't may signal, pwede pong mag-text at mag-message po dyan. Pero pag halimawang nag-text o tumawag doon, Colonel, may nag-alburuto po dito sa tapat ng barangay namin, kagad-agad ay magpapadala po tayo ng mga tauhan. Yes, Sir Henry, masisiguro po natin yan dahil ngayon po ang ating pong policy po ng higher office, dapat po lahat po ng mobile, lahat po ng pulis ay nasa lansangan. Hindi po katulad nung una, kapag tumawag ka po sa police station, saka pa lang po sasakay ng mobile ang ating po mga pulis. So ngayon po, ang ating po mga mobile dapat po nasa lansangan. Kung meron pong responde, tatawagan na po kaagad ng ating mga duty talk at yung pong mga mobile na nasa labas ay mabilis pong makakaresponde. Alright. Colonel, salamat po ng marami. Mag-iingat kayo, mabuhay. Maraming salamat po, Colonel. Maraming salamat po, Sir Henry and Ma'am Karen, at mabuhay po kayo. Si Police Colonel Romulo Albacea, ang PNP Provincial Director ng Quezon Province. Balansyado! Our model PNP Provincial office in Calabarzon. Balansyado! It is now 6:01. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado! This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na
na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay. Kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Tips para hindi mabilis mag-init ang ulo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bilang isang nanay, mabilis bang uminit ang ulo mo? Palasigaw ka na ba nitong mga nakaraang araw na marahil ay dala na rin ng init ng panahon? Tandaan, ang pagkaramdam ng inis ay normal lamang. Ngunit alam mo ba na ang pagkakaroon ng mainitin na ulo at pagiging bugnutin ay walang mabuting maidudulot? Kaya naman, ayon sa Healthline, iwasan ang pagiging maramdamin. Maiiwasan ang pag-init ng ulo kung hindi pe-personalin ang mga bagay na naririnig mula sa ibang tao. Pakalmahin na muna ang sarili at humanap ng mga bagay na maaari mong pagkabalahan. Bukod pa riyan, isa pang dahilan ng pag-init ng ating ulo ay ang pagkadismaya sa mga bagay na hindi nangyari o hindi natin nagustuhan. Kaya naman, kung maaari ay iwasang umasa sa mga pangyayaring walang kasiguraduhan. At panghuli, ang labis na pagkapagod bilang nanay na punong abala sa lahat halos ng bagay ay nagdudulot din ng init ng ulo. Kung kaya't tandaan, huwag kalimutang magpahinga, matulog ng sapat, kumain at maglaan ng tamang oras para sa pamilya at sa sarili. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan.
Amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Pagaling Jose yung frozen siopaw. Yung frozen siopaw. Ang alam ko toasted siopaw. Pero meron bakit palang may frozen siopaw na pala? Para ano lang yan. Kunyari gusto mong magtago sa refrigerator nyo ng matagal para may stock ka sa bahay. Tapos iano mo na lang, i-steam mo na lang siya. Kinakato ko talagang. Ang tigas. Pero salamat sa nagbigay ho. Oo naman, appreciate na. Sa bahay na natin lutuin. Yes. I-steam natin. Ang sarap. Masarap pero mabango Talagang trinay nilang i-microwave. Good luck. Ano nang balita? Ganun kasi nga yung sunog nung isang araw sa condominium units dyan sa Quezon City, kinakailangan nating maasistihan yung yung mga tenants ng condo sapagkat lumapit sa atin na tila hindi sila. Tama ba? O, alamin na lang natin siguro dito sa kamag-anak ng biktima na nasa linya natin ngayon. Lumalabas kasi sa mga reports na walang nasaktan, walang na-hospital. Pero may na-ICU Ayun nga Yun ang sabi ng mga... ngayon na lang lumalabas. Actually, may nabasa ako sa Facebook, may nag-post na ito nga walang katotohanan at merong mga itinakbo sa ospital. Sige. At nangangailangan na sila ng tulong Meron ngayon. tayong kakapanayam na isa sa kamag-anak ng biktima. Magandang hapon po sa inyo. Nandiyan na ba kayo sa aming linya? Hello po, magandang gabi na po. Good evening po, ma'am. Okay. Ma'am, good evening ho. Yes. Yes, good evening. Kayo po ay taga Quezon City at nasa Quezon City kayo ngayon? No. Nasa hospital ako. Oh. I don't live in Quezon City. Nasa ospital kayo dahil... Ang pamangkin ko, nasa ICU ang nephew ko. ICU siya. Oh my God. 7 days na. Teka. Okay. So, ma'am, linawin lang po natin, ma'am, kayo po ay kamag-anak ng biktima na taga Eastwood Olympic Heights Tower 3 sa Quezon City. Opo, doon siya nakatira. Na nasa ICU ngayon yung pamangkin nyo. 7 days na. 7 days Okay. na. Ano ho ba ang kwento? Bigyan nyo nga muna kami. Ano bang nangyari? Yung nephew ko is tumawag yan dun sa friend niya ng 6:30 ng morning. Tapos hindi siya nasagot. So ang ginawa ng friend niya, unusual kasi tumawag ng 6:30. Tumawag siya, nag-return call siya sa pamangkin ko. Ang sabi ng pamangkin ko, nasusunod yung unit namin. I cannot find yung stairway kasi itim na yung usok dun sa hallway nila. Opo. So hindi nila makita yung daanan nila. Kanya-kanya siyempre silang baba. Yung pamangkin ko, naiwan siyang dun sa stairway, nag-collapse siya sa stairway. So, nakita lang siya nung nagre-rescue. Pagbaba niya, hindi na siya halos makahinga. Pero conscious pa. Hindi siya makahinga. So, tama-tama naman, meron dong ambulansya na naitakbo na siya. Ngayon, pagdating siyempre, kailangan siyang i-intubate. Ang sabi ng nakausap na kung hindi daw naagapan, pwede siyang mag-cardiac arrest. So, walang choice, in-intubate siya. Tapos, ang tawag sa ICU.
Dinala na sa Okay. ICU. So ngayon po ma'am, si pamangkin niyo po ay ano pong kanyang nasa critical na condition pa rin po ba siya? I cannot say na improve. Mayroong part na improve, kaya lang may mga lumalabas pang complication like na nag-start Opo, go ahead ma'am. until now, kasi minsan konti yung Ma'am, siguro po hanap po tayo ng medyo malakas-lakas na signal. Lipat po siguro tayo ng pwesto ng kaunti, ma'am. Medyo choppy po kayo. Ma'am? Oo, labas lang kayo ng konti sa medyo Baka sinasa maayos na signal. hospital room siya, no? Doon sa mga nagtatanong at maaaring nagtataka bakit hindi ho namin siya ini-introduce kung sino siya. Ito po sila na rin ang may kahilingan para na po sa kanilang unang-una siguro ay Kaligtasan nila, oo. at ayaw muna nating ma-preempt kung ano man po ang mga legal cases na kanila pong isasampa. Ang kinukuha lang ho natin dito ay background, ano po, at ano ang kanila pong kahilingan. Nandyan na uli ba si ma'am? Go ahead hello po. ma'am? Okay. Ma'am, so ayan, malinaw na po ma'am. As I was saying, ano siya na nag-recover for a while yung kanyang paghinga, pero sedated siya. Actually, he's been sedated for 3 days. The next day lang medyo nagkaroon ng bulirat, pero bumagsak ang kidney niya. So, in-observe siya hanggang bumaba daw yung ng ihi volume. So, dialysis siya. And dalawang beses siya bronchoscopy. In-scrape yung napakasakit nun sa pamangkin ko. So, yung dialysis siya, tapos ngayon nilalagnat siya. Pero, yun nga, I cannot say that he's Pero, ma'am, getting better. Na-address lang yung mga whatever. Ang inyo pong pamangkin ay babae, lalaki, ilang taon na siya, at prior to that incident, malusog ba siya? Normal, oo. Although, siyempre yung usual, 40 years old siya, 40 plus. 40 plus lang. Kung ano yung extent. Pero wala siyang anumang sakit na maaaring ang maging depensa po noong makakalaban ninyo in your legal battle about this situation. May sakit na yan dati . Hindi naman ang niya, meron na siyang tinitake na maintenance na for diabetes, pero hindi ko alam kung anong klaseng diabetes. Wala namang problem yung parang the usual lang na. Opo. Pero whatever it is, na-aggravate siya ng because of the smoke at sa sunog. Pero ma'am, siguro po niya walang problema yung sa kidney. Okay. So ma'am, siguro can we ask directly na po ano po ba ang nais na mensahe niyong ipahatid? Is it for the Eastwood Olympic Heights Tower 3 developer and administration office? Meron po ba kayong, ano po ang inyong hinaing? Ang iniisip ko kasi dyan, ang laki-laki ng nagballoon ang bill namin. 1.3? Kasi nasa ICU, 1.3 million. 1.3 million. And then I was asked nga tomorrow to pay the half. Otherwise, magkakaroon ng sa treatment niya. I mean, hindi naman aalisin yung treatment. Kaya lang, talagang kailangan bayaran namin in full every treatment after nun kung hindi kami makakapag-produce ng at least 50%. Hindi ko afford yan. So, ako 65 years old na, tapos naglalakad ako ng mga ganyan kasi nga walang ibang aasahan ang pamangkin ko. So, ang hirap ng sitwasyon, parang tahimik lang yung pamangkin ko namumuhay. Opo. Parang Pero ma'am, saan ba nanggaling yung sunog? Saan ba nanggaling mismo daw yung sunog? Until now, we don't know. Ang dami-daming story kung saan ang tanong ko. Saan ba talaga nanggaling yung sunog? Ano ba talaga ang naging cause nun? Siguro let's wait for the investigation results of the Bureau of Fire Protection. Pero ma'am, siguro I'm more concerned about yung nababanggit nyo nga na yung inyong hinaing. The hospital bills, ano po ba ang gusto nyong mangyari po? Matulungan po ba kayo? Sagutin po ng developer ng Eastwood Olympic Heights Tower yung pa-hospital? Ano po ba? Namin is sagutin nila yung pang-hospital. Dapat nga yun full kasi even after the hospital meron pa yung for sure saan titira yun kasi after ng hospital
kunyari, okay na siya and lumapas na siya, meron pa yung scaling, may medical ano pa rin yan after, yung trauma, yung pwede niya. Actually, may nurse akong kilalang din, kailangan dito ng Baka psychologist? Psychological and physiological intervention. Kasi nga, dahil sa utak trauma, dahil nga he's been sleeping for how many days na nakasedate siya. Natuwa na nga ako nung fourth day na medyo nawala sa sedation. Pero dahil nga sa matindi ang pain, sinitake ulit siya. Opo ma'am, kasi ang mangyayari po malamang, hindi na po you are anticipating na kung he will go through kung anumang operation o treatment yan at makalabas siya ng ospital, he will be fine. Yung quality of life niya po ay magbabago. Tama po ba? Yes, parang ganun po. Of course. Oo, yun ang inaano ko. Yun pa naman, hindi naman yan tambay na tao. Working tao yan. Anong trabaho niya, ma'am? Sa sarili niya. Sa BPO yan eh. But BPO. he is doing good sa job niya. Kaya sabi ko, parang napaka-unfair na dahil lang sa, kasi ang question ko, bakit inabot, imagine, yung friend niya, tinanong ko, anong oras ba siya nakababa? 7:20. Kung 6:30 siya natawagan, so it took him an hour. Opo. So walang, kaya nagrabihan siya eh. Ma'am, wala bang Narinig na alarm. walang security emergency protocol? Is that what you meant? I don't know. Yun nga yung sinasabi ko sa meron kayong CCTV, bakit hindi niyo nakita yung may start na fire na dyan? Tapos, nasan yung yung security measure niyo na may fire na gano'n? Sana man lang nakababa agad bago nag-itim yung usok na yun. Saang floor po ba? May we know kung saang floor located yung unit ni sir, yung inyong nephew? 18. So, medyo mataas, Mataas. Kaya talagang mahirap bumaba. And you cannot use the elevator kasi Alright. pagka may emergency. Nag-reach out na ba sa inyo ang pamunuan ng condominium na binabanggit natin? Somebody talked to us from the condominium, pero wala namang commitment. Wala kami tapos meron silang in-offer na something na gusto pagka-late na it's not even 10% nung sabi ko parang magsa-sign ako, sabi ko I'm sorry, I cannot sign that kasi so may parang document na kailangan niyo pong document, wala naman dong inaano na parang quit claim, it's not, but then ako rin nakahang kasi vague yung nila. Sabi ko, sana man lang ba clear dyan na sila sa partial man lang na hindi. Sabi ko, pinakita ko nga yung aking billing na partially na hinihingi. Kasi talaga hinihingi ko partially kasi nga, atakihin na sa nito. Di bali ma'am, take it easy, may awa po ang Panginoon at malalagpasan po ninyo ito. Ma'am, basta from time to time, ano man ang maitutulong namin ay nakahanda naman po din ang aming programa, ang aming himpilan sa anumang mga asistiya na pwede pong maitulong. Mag-iingat po kayo at get well soon sa inyo pong pamangkin. Sana po, salamat po. Sana nga po makakalampag yan ng whoever. Yeah. Talagang we really need help. Ang daming dito na sa ICU. Galing more doon. than 10 from madami. Sige ma'am, ingat po kayo. Salamat po, mag-iingat po kayo. Okay. Thank you ma'am, salamat po. At siyan po ang isa sa tiyahin ng biktima ng itinuturing na sinasabing naging sunog dyan sa Eastwood Olympic Heights Tower 3 sa pamunuan po ng Eastwood Olympic Heights Tower 3. Ang aming pong himpilan, ang aming pong programa ay bukas para po sa inyong paliwanag. Maaari po ninyo kaming marating sa pamamagitan ng pagtawag sa amin pong mga telepono na sa aming mga website at makipag-ugnayan po kayo kung nais po ninyong ibigay ang inyong panig. Ang panawagan po ng mga naging biktima ay sila'y matulungan. At alam ko namang ito'y hindi po ginusto ng pare-pareho, pero sana ay magkatulungan po kayo, magkatulungan po tayo. 6:21, tumakbo na tayo sa mga report. Pondo ng Special Education Fund o SEF gamitin para sa seguridad ng mga eskwelahan ayon kay Senator Tulfo, reach number 28. Raymond Alpaz. Raymond.
Nakabamahalang nangyaring karahasan sa isang eskwelahan sa Tacloban City dahil sa kapabayaan ng eskwelahan, magulang at ng Department of Education. Ito ang deklarasyon ni Senador Raffy Tulfo na isa sa mga pumuna sa kakulangan ng security ng mga public school sa bansa. Hinimok nito ang DepEd na mag-coordinate sa mga local government unit na gamitin ang Special Education Fund o SEF para sa pagtatayo ng mga perimeter fences at pagbili ng mga metal detectors para sa seguridad ng mga eskwelahan. Para magkaroon ng mga CCTV camera sa mga eskwelahan ay dapat ding gamitin ng DepEd ang kanilang maintenance and other operating expenses o MOOE para dito. Sabi ni Senador Raffy, August 2025 pa ito nagrekomenda ng mga security measures sa DepEd, ngunit animoy walang nangyari dahil ito sa mga sunod-sunod na kaso ng karahasan na nangyari sa mga eskwelahan. Kabilang na ito ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa isang guro sa Balabagan Trade School sa Lanao del Sur noong August 4, 2025 at ang pamamaril at pagpatay sa isang grade 8 student ng kanyang dating boyfriend sa loob ng classroom sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija noong August 7, 2025. Sa hearing ng Senate Basic Education Committee ay si DepEd Undersecretary Filimon Javier ang umarap sa mga pagkakataon na yon. Sabi ni Tulfo, agad niyang tinawagan si DepEd Secretary Juan Edgar Dosania ang nang nangyari ang Tacloban shooting. Kinumpirma nito na walang bakod ang eskwelahan kaya't naipasok ang baril sa classroom. Ganon din ang eskwelahan sa Cavite kung saan nangyari ang pananaksak ay wala ding bakod. Sa kaso ng bullying, hinimok ni Senador Raffy ang mas maigpit na implementasyon ng Anti-Bullying Act. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaa. Samantala, bill para forever na ang prepaid load isinusulong sa Kamara. RH12 Milky Rigonan, ibalita mayan man ng Milky. Dapat may forever sa mga prepaid load ng ating mga kababayan. Isinusulong ni Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List ang House Bill 9903 o Prepaid Load Forever Act. Sa bill, pinatatanggal na sa lahat ng public telecommunication entities ang expiration ng prepaid load credits. Ipinagbabawal na rin ang pagbawi o pagkumpiska sa mga natitirang load na aktibong accounts ng walang sapat at valid reason. Ayon kay De Lima, hindi makatuwiran dahil lugi ang consumers kapag merong expiration dates. Ang prepaid load na binili at pamamayari na ng consumer. Sabi ni De Lima, dapat pinoprotektahan ng mga telecom companies ang karapatan ng consumers at huwag samantalahin para lamang kumita. Ang bill ay meron ng counterpart version sa Senado na isinusulong naman ni Senate President Win Gatchalian. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, yun daw hong State of the City address ni Mayor Isko Moreno ngayong Manila Day. Mahigit 30,000 katao ang dumalo. Noche Kakas, noche. Kuya Henry at Kaya, mahigit 30,000 na Manileños ang dumalo ngayon dito sa State of the City address ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ito ang pagtayan ng Manila Police District Director Brigadier General Arnold Santiago ngayong Manila Day. Ayon kay Santiago, mayroong 300 pulis sa paligid ng Ilinog para magbigay seguridad ito sa SOCA. Ngayong 455 na taong lungsod ng Maynila, binigyan ni Yorme Isko Moreno ang kanyang mga accomplishments kung saan binanggitan niya ang 14.6 billion pesos sa prior years obligation mula sa dating alkalde. Nagpapatuloy ngayon ang SOCA kung saan 896 na barangays, kabilang na ang mga barangay officials. Kaya ang tema ngayon na Henry at Manila Day, Maynila, matatag sa hamon, pinagtibay ng panahon. Umuulan na Henry ng mahina pero tumigil na rin. Ito at kanina ayon ni Mayor Isko Moreno na payungan siya, hayaan na lagpasan niya yung gutom, yung ulan pa kaya. So yan ang sitwasyon. 7 Noche Kakas, DCRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Oh, Happy Manila Day pala sa lahat ng mga Manilenyo. Congratulations kay Mayor Ngayon Cois. pala yan, oo. So enjoy po sa mga taga Manila, walang pasok. At salamat Noche sa iyong report. Samantala, dalawang hinihinalang hold-upper nakipagpalitan ng putok sa isang bagitong pulis sa Bacoor, isa arestado. RH30 Eric Dastas, ibalita mo yan Eric. Miss Kaya, nauwi nga sa madugong tagpo matapos magkapalitan ng putok ng baril ng sitahin ng isang uniformadong pulis. Ang dalawang lalaki na magtitiktima umano ng pang-hold up sa may bahagi ng Riverside, Barangay Molino 3, Bacoor City, Cavite. Ayon dito kay Lieutenant Colonel Alexi De Samito, hepe ng Bacoor Component City Police Station, napadaan ang kanyang isang pulis sa naturang lugar ng sitahin nito ang dalawang lalaki dahil sa kahina-hinalang kilos ng mga ito at tanungin kung bakit walang plaka ang motorsiklo ng mga ito. Sa halipan niya na magpakita ng kaukulang dokumento na gamit ng motorsiklo ay agad itong pinaputukan ng pulis na si Patrolman Joseph Absunod na maswerte hindi tinamaan, dahilan para maggumanti ng putok ang naturang pulis at tinamaan sa braso at balikat ang isa sa suspect na nakilalang si alias Sherwin, 26 anyos, habang nakatakas naman ng kasamahan nito na si alias Erwin na tinutugis na ngayon ng Bacoor Police. Narecover naman sa suspect ang isang 357 revolver, mga bala nito na maharap sa patong-patong na kaso habang patuloy na ginagamot sa isang ospital dito sa Bacoor, Cavite. Ito si Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Eric Dasa, Samantala. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na ang ating winner! Sino ba yan? Si Jennifer Ramos. Bakit nag-fade yung... Cortina ng Caloocan City. Nag-fade yung ano mo, Hi, yung boses mo. Hi, Jen! Hi, Miss Jennifer. Hello po. Hello. Hi. Saan po kayo sa Caloocan City, ma'am? Sa Kalamansian, Akti po. Kalamansian. Oh. Kalamansian. Ay, Kalamansian. Sige. Oo. Medyo maasim-asim ang... May asim pa si Ma'am Jennifer Cortina. Sige, ma'am. Maraming vitamin C yan sa inyong lugar. Healthy. Okay, Ma'am Jennifer, matagal na po ba kayo nakikinig sa DZRH? Hello, ma'am? Opo. Sige. Ma'am, nandiyan pa po ba kayo? Hello? Ayun. Ma'am? Ma'am, tinatanong ko lang kung matagal na kayo nakikinig sa DZRH. Opo. Sa Facebook Live po. Nanonood. Sa Facebook Live. Okay. Wow. Sige. Ma'am, pag nasagot niyo ito, may pambili kayo ng dalandan. Para maasim pa rin. Ano po ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas, una sa Pilipino at una sa mga taga-Kankalo? Hello po? Opo, ano po ang himpilan ng radyo na inyong pinakikinggan? DZRH po. Ayun. sige na. Medyo mahina ang signal. Mahina. Pero dahil dyan, papunta na dyan ang 500 pesos in Yes. GCash. Congratulations, Ma'am Jennifer. Hi. Salamat po. Hi sa mga taga-Kalamundingan. Alam mo, Hello po. ang kalamansi sa amin sa Tagalog. Quezon. Oh. Kalamunding. 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 Mga Ding, ding, ding. taga-Kalamundingan. Oh, okay. Congratulations, Jen! Order po ng kalamunding juice. Ay, Ganun ba? masarap yun. Kalamunding juice. Oo, napakasarap niyan. Purong vitamin C. Yung bubot niyan, mas Yes. mayaman lalo sa vitamin C. Sumayin niyo na ho ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa DZRH Balansyado. Ang lagi nating habilin kung nais nating umasenso sa buhay, magdasal, manalig sa may kapal, huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus gumawa ng mabuti, dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi
magbubunga ng masama. At tumulong lagi sa nangangailangan dahil help is wealth. Kayamanan po ang tumulong. At syempre, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina ang susunod sa programang Usapang Legal. Ang kanyang topic, ano ang mangyayari kung hindi ka nakapagbayad ng association dues? Aba, para sa mga homeowners po ito at sa sa mga yayamanin yan. nakatira sa condo. Charot. Bye! Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyon. Bye! Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is